Ka-daily, pagod ka na ba sa buhay na parang paikot-ikot lang sa pagbabayad ng bills at pag-aabang ng weekend? Marami sa atin ang nakakulong sa survival mode. Yung sapat lang ang kinikita, sapat lang ang diskarte, at sapat lang ang pangarap. Pero simula sa araw na ito, tatapusin na natin ang siklo ng pagiging pwede na. Oras na para basagin ang mga maling habits at yakapin ang mindset ng isang tunay na winner. Sa video na ito, hihimayin natin ang 10 mabibigat na aral na magsisilbing blueprint mo para makaalis sa hirap at tuluyang manalo sa laban ng buhay. Ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, kung pwede ay paki-like ang video na ito para mas ma-inspire pa kaming patuloy na gumawa ng mga puno at siksik sa aral ng mga content kagaya nito. At syempre, tulungan nyo kaming mag 100,000 subscribers. Maraming salamat po. Aral number 1. Stop surviving. Start winning today. Ang pagbuwag sa pwede na mindset. Ka-daily, aminin natin na sobrang lala ng lason ng pwede na mindset sa ating kultura na madalas nating idaan sa tawa pero ang totoo ay ito ang pumipigil sa atin na umangat. Kapag gumagawa tayo ng trabaho sa opisina o kaya ay nag-aayos ng gamit sa bahay at sinabi nating pwede na iyan, tinatanggap na natin na maging average o mediocre na lang tayo habang buhay. Akala mo siguro ay nakatipid ka sa pagod o oras, pero ang totoo ay ninanakawan mo ang sarili mo ng pagkakataon na makita kung hanggang saan ba talaga ang galing mo. Isipin mo na lang ang isang karpintero na nagpako ng upuan at dahil tinamad ay hinayaan na lang na medyo umuuga dahil pwede na naman itong upuan. Darating ang araw na may bibigay at may madidisgrasya dahil sa kawalan ng excellence. Ang pagiging winning person ay nagsisimula sa pag-ayaw sa standard na sapat lang dahil ang mga taong tunay na nagtatagumpay ay iyong mga may gigil na gawing pulido ang bawat galaw nila kahit walang nakatingin o kahit walang pumapalakpak. Sa totoo lang ka-daily, ang excellence ay hindi naman kailangan na bigla ang pagbabago o pagiging perfect agad, kundi ito ay tungkol sa tinatawag nating 1% extra rule kung saan mas hinihigitan mo lang ng kaunti ang inaasahan sa iyo. Kung ang usapan ay sa trabaho, imbes na mag-out ka agad ng saktong 5:00 kahit may naiwan pang kalat sa table mo, subukan mong ayusin ito ng maigi para bukas ay smooth ang simula mo dahil iyon ang tatak ng isang taong may direksyon. Maraming mga Pinoy ang stuck sa pagiging empleyado o maliit na negosyante habang buhay dahil hindi nila magawang mag-over-deliver sa kanilang mga serbisyo o produkto. Kapag ang mindset mo ay laging ano ba ang pinakamababang effort na pwede kong gawin para hindi ako mapagalitan, asahan mo na ang resulta ng buhay mo ay magiging mababa rin at laging kapos. Ang pagiging wise sa buhay ay hindi ang pag-iwas sa pagod, kundi ang pagbuhos ng tamang effort para sa kalidad na magdadala sa iyo sa mas mataas na level ng respeto at kita. Alam mo ba ka-daily na ang pinakamalaking kalaban mo sa pag-unlad ay hindi ang gobyerno o ang traffic sa EDSA, kundi ang sarili mong standards na hinahayaan mong maging kalawang sa iyong pagkatao? Marami sa atin ang mabilis ma-impress sa gawa ng ibang bansa tulad ng Japan o Germany dahil sobrang pulido ng gawa nila, pero kapag tayo na ang gagawa ay balik tayo sa okay na yan na linyahan. Bakit hindi natin simulan sa sarili nating mga habit? Ang pagiging world-class kahit sa maliliit na bagay lang, tulad ng pagbabayad ng utang sa tamang oras o pagiging on-time sa mga usapan. Kapag nasanay ang utak mo na laging good enough lang ang binibigay mo, magiging habit mo na rin ang pagtanggap ng good enough na buhay imbes na ang best life na para talaga sa iyo. Tanungin mo ang sarili mo ngayon kung ikaw ba ang boss at nakita mo ang performance mo sa loob ng 1 linggo. I-promote mo ba ang sarili mo o tatanggalin mo na dahil sa sobrang tamad at walang kwenta ng output mo? Isang mahalagang aspeto rin ng paglipat mula sa survival mode patungong winning mode ay ang tinatawag na skill stacking o ang pag-ipon ng mga kakayahan
na hindi kayang palitan ng kahit na anong artificial intelligence. Hindi na sapat ngayon na marunong ka lang mag-type o sumunod sa utos. Kailangan mong maging bihasa sa mga high-value skills tulad ng sales, tech, o kaya ay epektibong pakikipag-usap sa tao. Maraming mga kababayan natin ang natatakot mag-aral ng bago dahil akala nila ay huli na ang lahat o masyadong mahirap, pero ka-daily, mas mahirap ang maging mahirap habang buhay dahil sa kawalan ng alam. Ang taong may disiplina na mag-aral kahit pagod na galing sa trabaho ay ang taong may selyo ng tagumpay dahil pinapatunayan niya na mas malakas ang pangarap niya kaysa sa kanyang antok. Huwag mong hayaan na ang tanging alam mo lang gawin ay ang bagay na ginagawa mo na simula pa noong 5 years ago. Dapat ay laging may upgrade ang system mo para laging relevant ka sa market. Panghuli ka daily, kailangan mong tingnan ang iyong environment dahil ang pwede na mindset ay nakakahawa na parang virus na kumakalat sa bawat inuman o tsismisan sa kanto. Kung ang mga kasama mo ay laging nagrereklamo sa hirap ng buhay pero wala namang ginagawa para magbago, malamang sa malamang ay magiging katulad ka rin nila sa susunod na mga buwan. Gamitin mo ang tinatawag nating legacy filter sa bawat desisyon mo. Itanong mo kung ang gagawin mo bang pwede na trabaho ngayon ay magiging proud ang mga anak mo pagdating ng araw. Ang pagpili sa excellence ay hindi lang para sa sarili mo kundi para sa pamilya mo na umaasa na balang araw ay makakaalis din kayo sa siklo ng kakapusan at pagtitiis. Maging matapang ka na basagin ang tradisyon ng pagiging mediocre at simulan mong itatak sa noo mo na mula sa araw na ito, ang bawat galaw mo ay dapat may kalidad, may puso at higit sa lahat ay para sa panalo. Aral number 2, Financial Offense. Laban sa financial defense. Mula ipon patungong investment. Ka-daily, pag-usapan natin ang maling akala ng marami na ang pagyaman ay tungkol lang sa pagtitipid o pag-iwas sa paggastos. Dahil sa totoo lang ay hindi ka yayaman sa pag-iwas lang sa Starbucks o sa pagpili ng murang ulam. Ang pagiging winning sa pera ay nangangailangan ng balanse sa pagitan ng financial defense o ang pag-iwas sa butas ng bulsa at financial offense o ang agresibong paghahanap ng paraan para lumago ang pera mo. Maraming mga Pinoy ang magaling sa defense, yung tipong kayang pagkasyahin ang 20 pesos sa isang araw, pero nakakalimutan nilang wala silang offense, kaya kahit anong tipid ay nananatili silang nasa survival mode lang. Isipin mo ang isang basketball team na puro depensa lang at hindi tumitira sa ring. Siguradong hindi sila mananalo at mauubos lang ang oras nila sa pagbabantay habang ang kalaban ay sige ang puntos. Kailangan mong matutunan kung paano maging agresibo sa paggawa ng income habang pinapanatili mong matatag ang iyong pundasyon para hindi ka lang basta nagtatago ng pera kundi pinaparami mo ito ng may sistema. Bago ka sumabak sa anumang investment ka daily, dapat ay meron kang tinatawag na anti-luho buffer o ang iyong emergency fund na kayang suportahan ang buhay mo sa loob ng 6 months kahit mawalan ka ng trabaho ngayon din. Maraming mga kababayan natin ang nadidiskaril ang plano sa buhay dahil kapag may nagkasakit o may nasirang gamit sa bahay ay kailangang mangutang sa 5-6 or sa mga apps na may malaking interest. Ang pagkakaroon ng buffer ay hindi lang tungkol sa pera kundi tungkol ito sa peace of mind na nagpapahintulot sa iyo na mag-isip ng malinaw at hindi padalos-dalos sa mga desisyon mo. Kapag alam mong may nakatabi kang pondo, hindi ka basta-basta kakabahan kapag may krisis at mas magkakaroon ka ng lakas ng loob na sumubok ng mga bagong oportunidad. Ang tunay na winner ay hindi iyong sumusugal ng wala sa lugar, kundi iyong may matibay na safety net. Kaya kahit anong mangyari sa ekonomiya, ay hindi siya basta-basta tutumba o babalik sa zero. Ngayong may pundasyon ka na, kailangan mo namang intindihin ang architecture ng passive income tulad ng mga investment sa REITs o Real Estate Investment Trusts at mga dividend stocks na swak sa budget nating mga Pinoy. Hindi mo na kailangan ng milyon-milyon para maging part owner ng mga malalaking building o kumpanya sa bansa. Dahil sa halagang 1,000 pesos,
ay pwede ka nang magsimulang mag-invest gamit ang mga trusted apps sa iyong phone. Ang goal natin dito ka-daily ay hayaan ang pera mo na magtrabaho para sa iyo habang natutulog ka o habang kasama mo ang pamilya mo sa pamamasyal. Maraming tao ang takot sa stock market dahil akala nila ay sugal ito. Pero ang totoo ay mas malaking sugal ang iwanan ang pera mo sa bangko na kinakain lang ng inflation bawat taon. Ang pag-unawa sa compound interest ay ang sikretong sandata ng mga mayayaman. At kapag naintindihan mo ang logic na ito, mas gaganahan kang maglagay ng pera sa mga assets imbes na sa mga gamit na bumababa naman ng value. Dapat din nating pag-usapan ang audit ng utang dahil hindi lahat ng utang ay masama. Pero kailangan mong maging mabusisi kung ito ba ay nagdadala sa iyo patungo sa tagumpay o pababa sa hukay. Ang good debt ay iyong mga utang na ginagamit mo para sa negosyo o sa mga bagay na magbibigay sa iyo ng cash flow sa hinaharap, habang ang bad debt naman ay iyong mga utang para sa bagong model ng cellphone o mga appliances na hindi mo naman talaga kailangan. Maraming mga ka-daily natin ang baon sa utang dahil sa kagustuhang magmukhang mayaman sa social media kahit ang totoo ay wala na silang pambayad ng kuryente sa susunod na buwan. Ang pagiging winning person ay marunong tumingin sa long-term goal at handang magtiis sa simpleng buhay ngayon para sa masaganang kinabukasan. Iwasan ang trap ng consumerism na nagtutulak sa iyo na bumili ng mga bagay para lang i-impress ang mga taong hindi mo naman gusto, gamit ang perang hindi mo naman pagmamay-ari. Panghuli ka daily, kailangan mong hasain ang iyong negotiation skills dahil ang bawat pisong matitipid mo sa deal o bawat pisong madadagdag sa sahod mo ay malaking ambag sa iyong financial offense. Huwag kang mahihiyang humingi ng tamang compensation kung alam mong world-class ang trabaho mo. At huwag ka ring matakot makipag-negotiate sa mga suppliers kung ikaw ay nagpapalago ng sariling business. Ang mga taong marunong makipag-usap at marunong magbasa ng tao ay ang mga taong laging nakakakuha ng mas magandang terms sa kahit anong aspeto ng buhay. Isipin mo na ang bawat transaction ay isang pagkakataon para mapalakas ang iyong posisyon at mapabilis ang iyong pag-akyat patungo sa financial freedom. Ang pagyaman ay hindi aksidente. Ito ay resulta ng mga tamang desisyon, matinding disiplina sa defense, at matalinong atake sa offense na gagawin mo araw-araw. Maging wise ka sa pag-handle ng iyong resources at siguraduhin mo na ang bawat sentimo mo ay may misyon na palaguin ang iyong kinabukasan. Aral number 3. Atomic Discipline. Ang kapangyarihan ng routine. Ka-daily, kailangang malinaw sa atin na ang pagkakaiba ng taong nagtatagumpay sa taong hanggang pangarap lang ay hindi ang talent kundi ang disiplina sa mga maliliit na bagay na ginagawa nila araw-araw. Marami sa atin ang naghihintay lang ng tinatawag na motivation o iyong pagganap bago magsimulang kumilos. Pero ang totoo, ang motivation ay parang mood swing. Nandyan ngayon, wala na bukas. Ang isang tunay na winner ay hindi umaasa sa nararamdaman niya. Umaasa siya sa kanyang routine dahil alam niya na ang disiplina ang magdadala sa kanya sa finish line kapag pagod na siya. Isipin mo na lang ang isang jeepney driver na kahit masama ang pakiramdam o tinatamad, ay kailangang pumasok para may maiuwi. Ganoon dapat katindi ang commitment mo sa iyong mga pangarap. Kapag ang buhay mo ay pinapatakbo ng routine at hindi ng emotion, doon mo sisimulang maramdaman na ikaw na ang may kontrol sa tadhana mo at hindi na ang pagkakataon lang. Isa sa pinakamalakas na sandata na pwede mong simulan ngayon ay ang tinatawag nating 5 AM advantage, kung saan ninanakawan mo ng oras ang mundo bago pa maging magulo ang paligid mo. Sa madaling araw ka daily, wala pang ingay ng tsismisan sa labas, wala pang mga notifications sa phone mo, at higit sa lahat, wala pang humihingi ng attention mo kaya ito ang perfect time para sa iyong self-improvement. Gamitin mo ang oras na ito para magplano, mag-aral ng bagong skill, o kahit mag-reflect lang kung nasaan ka na
sa iyong goals para hindi ka lang parang robot na sumasabak sa gera ng walang bala. Maraming mga matatagumpay na tao ang sumusumpa sa routine na ito dahil dito nila nakukuha ang kanilang mental clarity at focus na kailangan para labanan ang stress ng buong araw. Kung palagi kang nagmamadali paggising dahil late ka na, nagsisimula ang araw mo sa pagkatalo, pero kung ikaw ang nauuna sa araw, ikaw ang nagdidikta ng panalo mo. Dapat mo ring subukan ang tinatawag nating monk mode ka daily, kung saan nagtatakda ka ng kahit 1 hour lang sa loob ng isang araw na wala kang ibang gagawin kundi ang pinakamahalagang trabaho mo ng walang distractions. I-silent mo ang phone mo, lumayo ka sa social media, at huwag kang papayag na maistorbo dahil ang deep work na ito ang magbibigay sa iyo ng resulta na hindi kayang gawin ng mga taong panay ang scroll sa TikTok. Sa panahon ngayon na sobrang iklinan ng attention span ng mga tao, ang kakayahan mong mag-focus sa isang bagay ng matagal ay ituturing na superpower na mag-aangat sa iyo sa competition. Kapag nasanay ka na may oras ka para sa seryosong trabaho, mapapansin mo na mas marami kang natatapos sa loob ng isang oras kaysa sa mga taong busy kuno, pero panay naman ang chat. Ang pagiging produktibo ay hindi tungkol sa dami ng ginagawa, kundi sa bigat at kalidad ng output na nagagawa mo sa ilalim ng matinding focus. Kailangan din nating baguhin ang pananaw natin sa habits sa pamamagitan ng pagbuo ng identity-based habits, imbes na focus lang sa resulta. Huwag mong sabihin gusto kong mag-ipon ng 1 million pesos, kundi sabihin mo sa sarili mo na, ako ay isang taong matalino sa pera at investor. Kapag ang tingin mo sa sarili mo ay isa ka ng winner, mas madali na para sa iyo na gawin ang mga bagay na ginagawa ng isang panalo dahil ayaw mong sirain ang image mo sa sarili mo. Ito ang sikreto para hindi ka mahirapan sa disiplina dahil hindi mo na pinipilit ang sarili mo, kundi kumikilos ka lang ayon sa kung sino ka talaga. Kung ang tingin mo sa sarili mo ay tamad, kahit anong ganda ng plano mo ay babalik at babalik ka sa pagiging tamad dahil iyon ang pagkakakilala mo sa pagkatao mo. Simulan mong baguhin ang kwentong sinasabi mo sa sarili mo araw-araw at makikita mo na ang mga habits mo ay kusang susunod sa bagong version ng iyong sarili. Panghuli ka daily, kailangan mong itatak ang never miss twice rule para hindi ka tuluyang maligaw kapag nagkamali ka o hindi mo nasunod ang routine mo sa isang araw. Tao lang tayo at darating ang panahon na mapapagod tayo, may emergency, o talagang mawawala tayo sa focus, pero ang mahalaga ay huwag mong hayaan na maging 2 sunod na araw ang iyong pagkakamali. Kapag hindi ka nakapag-exercise ngayon, siguraduhin mong bukas ay babalik ka agad sa momentum dahil ang pangalawang pagkakamali ang simula ng isang masamang habit. Ang mga winners ay hindi perpekto, pero sila ay mabilis bumangon at hindi hinahayaan na ang isang maling hakbang ay maging dahilan para sumuko na sa buong laban. Bago ka matulog sa gabi, mag-reflect ka sa 3 non-negotiables na kailangan mong tapusin bukas para paggising mo ay alam mo na agad ang target mo. Ang disiplina ay parang muscle na kailangang sanayin araw-araw, kaya huwag kang susuko kahit mahirap sa simula dahil ang bunga nito ay ang kalayaang matagal mo nang inaasam. Aral number 4. Emotional fortitude. Tibay ng loob sa gitna ng krisis. Ka-daily, aminin natin na tayong mga Pinoy ay likas na masiyahin. Pero madalas ay masyado rin tayong nadadala ng ating emosyon, lalo na kapag sunod-sunod na ang pagsubok sa buhay. Ang pagkakaroon ng emotional fortitude o tibay ng loob ay hindi nangangahulugang wala kang nararamdamang takot o lungkot, kundi ito ay ang kakayahang tumayo at magdesisyon ng tama kahit na durog ka na sa loob. Sa mundong puno ng toxicity at mga taong mahilig manghila pababa, ang emosyon mo ang magsisilbing manibela mo. Kung hahayaan mong iba ang mag-drive nito, asahan mong sabangin ang tuloy mo. Isipin mo na lang ang isang sundalo sa gitna ng giyera. Hindi siya pwedeng tumigil at umiyak lang dahil sa takot, kailangan niyang kumilos para mabuhay. Ganoon din sa laban ng buhay, ang pagiging winner ay nagsisimula sa pagtanggap na ang mundo ay hindi laging pabor sa iyo,
Pero ang reaction mo sa mga pangyayari, ang tanging bagay na may control ka at iyon ang magpapanalo sa iyo. Isa sa mga pinakamahalagang konsepto na dapat mong itanim sa isip mo ka-daily ay ang stoicism o ang paghihiwalay sa mga bagay na kontrolado mo at sa mga bagay na hindi. Marami sa atin ang nauubos ang energy sa pagrereklamo tungkol sa traffic sa EDSA, sa taas ng presyo ng bilihin o sa ugali ng boss natin, gayong wala naman tayong magagawa para baguhin ang mga iyon sa isang pitik lang. Ang isang taong may tibay ng loob ay nagpo-focus sa kanyang internal locus of control. Imbes na mainis sa traffic, gagamitin niya ang oras na iyon para makinig ng educational podcast o magplano ng business. Kapag itinigil mo na ang pagiging biktima ng pagkakataon, doon mo mararamdaman ang tunay na kapangyarihan dahil hindi na nakadepende ang saya o tagumpay mo sa mood ng ibang tao o sa sitwasyon ng paligid. Ang winners ay hindi nag-aaksayan ng luha sa mga bagay na out of control. Sa halip ay ibinubuhos nila ang lahat ng lakas nila sa pag-aayos ng sarili nilang diskarte at galaw. Ka-daily, kailangan mo ring matutunan ang sining ng delayed gratification o ang kakayahang magtiis sa hirap at gutom ngayon para sa mas malaking reward sa hinaharap. Sa panahon ng instant noodles, instant credit, at instant fame, marami ang nawawalan ng pasensya at gusto ay makuha agad ang bunga kahit hindi pa man lang naitatanim ang binhi. Ang emosyonal na katatagan ay nasusukat sa kung gaano kakatagal makakapaghintay nang hindi sumusuko kahit parang wala pang nangyayari sa mga effort mo. Isipin mo ang pag-iipon. Masarap gumastos at bumili ng bagong sapatos ngayon. Pero ang taong may vision ay pipiliing itabi ang pera dahil alam niyang ang security ng pamilya niya ay mas mahalaga kaysa sa panandaliang yabang. Ang mga taong madaling matempt sa short-term pleasures ay kadalasang nagiging alipin ng utang at stress, habang ang mga marunong mag-antay ay silang nagmamay-ari ng kinabukasan. Isang malaking hamon din sa ating mga Pinoy ang pagtanggap ng puna o criticism nang hindi ito dinidibdib o ikinasasama ng loob. Marami sa atin ang mabilis magtampo o mag-quit kapag napagsabihan ng mali, pero ka-daily, ang feedback ay breakfast ng mga champions at hindi mo ito dapat ituring na personal na atake. Kung ang goal mo ay maging winner, dapat ay meron kang thick skin na kayang sumala ng impormasyon mula sa panlalait. Kunin mo ang aral, itapon mo ang basura. Imbes na magalit ka sa taong pumuna sa trabaho mo, gamitin mo iyon bilang gasolina para mas galingan pa at patunayan sa kanila na mali sila. Ang taong emosyonal na matatag ay hindi kayang itumba ng salita ng iba dahil alam niya sa sarili niya kung sino siya at kung ano ang halaga niya. Ang opinyon ng iba ay ingay lang na hindi dapat makagulo sa focus mo. Panghuli ka daily, ugaliin mong magkaroon ng mental warm-up bago ka sumabak sa bawat araw sa pamamagitan ng pag-visualize sa mga worst-case scenarios at kung paano mo ito lalabanan. Ang takot ay nawawala kapag meron kang plano, kaya huwag kang matakot na isipin ang mga posibleng problema dahil doon mo mahahasa ang iyong pagiging problem solver. Kapag inunahan mo ng tapang ang bawat sitwasyon, hindi ka na mabibigla o matataranta kapag dumating ang totoong krisis dahil sa isip mo ay nagawa mo na itong lagpasan ng paulit-ulit. Tandaan mo, ang panalo ay hindi sa bulsa nagsisimula kundi sa pagitan ng iyong dalawang tenga. Kung matibay ang loob mo, kahit anong ihagis sa iyo ng tadhana ay kaya mong gawing hagdan patungo sa itaas. Huwag mong hayaan na maging emosyonal na mahina ka sa isang mundo na pilit kang babasagin. Tumayo ka, magpakatatag, at ipakita mong ikaw ang master ng sarili mong kapalaran. Aral number 5. Strategic networking. Ang iyong barkada ay iyong kita. Ka-daily, kailangang maging tapat tayo sa isa't isa. Ang tagumpay ay hindi isang solo mission, kundi ito ay laro ng connection at impluwensya. Meron tayong kasabihan na tell me who your friends are and I will tell you who you are. At sa mundo ng pag-unlad, ito ang tinatawag na 5% average rule. Ang iyong mindset, ang laman ng bulsa mo, at maging ang pangarap mo
ay madalas na refleksyon lang ng 5 tao na pinakamadalas mong nakakasama sa araw-araw. Kung ang barkada mo ay puro reklamo, puro gastos, at walang ibang ginawa kundi mag-abang ng weekend para mag-inuman, huwag kang magtaka kung bakit ramdam mo na parang stuck ka sa survival mode. Ang pagiging winner ay nangangailangan ng lakas ng loob na mamili ng mga taong mag-aangat sa iyo at minsan, kailangan mong magdistansya sa mga taong ang tanging ambag sa buhay mo ay energy vampire o yung mga taong hinihigop ang iyong motivation at focus. Sa pagbuo ng network, ka-daily, huwag kang lalapit sa mga matatagumpay na tao na ang bitbit mo lang ay healing o panghihingi ng pabor dahil iyan ang pinakamabilis na paraan para iwasan kanila. Ang tamang diskarte ay ang tinatawag nating value-first approach, kung saan iniisip mo muna kung paano ka makakatulong sa kanila bago ka humingi ng kahit ano. Maaaring mag-alok ka ng iyong skills, mag-share ng valuable info o maging isang loyal na supporter ng kanilang mga proyekto. Sa madaling salita, maging asset ka muna bago ka maging liability. Ang mga mentors o mga taong nasa itaas na ay laging naghahanap ng mga taong may potensyal at handang magtrabaho ng tapat. Kaya kapag nakita nila ang value mo, kusa silang magbubukas ng pinto para sa iyo. Isipin mo na ang bawat pakikipagkaibigan sa isang winner ay parang pag-invest sa isang asset na magbibigay sa iyo ng kaalaman na hindi mo matututunan sa kahit anong libro o paaralan. Huwag mo ring kalilimutan ka-daily na sa panahon ngayon, ang iyong online presence ay ang iyong modernong business card, kaya dapat ay pulido ang iyong digital image. Kung ang profile mo sa social media ay puro rants, puro shared post ng mga walang kwentang away, o puro malungkot na status, pinapakita mo lang sa mundo na hindi ka pa handa para sa malalaking oportunidad. Subukan mong i-optimize ang iyong LinkedIn o maging ang iyong Facebook para magmukha kang professional, credible, at taong may direksyon sa buhay. Ang mga seryosong business partners at employers ay nagsisearch din online. At kung ang makikita nila ay isang taong maayos magsalita at may pakinabang ang mga pinopost, mas madali silang magtitiwala sa iyo. Ang pagiging wise sa networking ay ang pag-alam na ang bawat comment, bawat post at bawat message mo ay bahagi ng pagbuo ng iyong personal brand na pwedeng maging susi sa iyong susunod na big break. Mainam din na bumuo o sumali ka sa isang mastermind group, ka-daily, kung saan magtitipon-tipon kayo ng mga taong may patong goal sa buhay gaya ng pag-iipon, pagpapatakbo ng business, o pagpapalakas ng katawan. Sa grupong ito walang hatakan pababa kundi mayroong accountability kung saan babantayan ninyo ang progress ng isa't isa at magbibigayan ng tapat na feedback. Kapag alam mong may mga taong nakatingin sa iyo at umaasa sa resulta mo, mas mahihirapan kang maging tamad o sumuko sa iyong routine. Napakalakas ng puwersa ng isang grupo na iisa ang direksyon, dahil ang talino ng marami ay laging mas higit kaysa sa talino ng isa lang. Sa ganitong setup, ang iyong mga weaknesses ay napupunan ng strengths ng iba, at sa huli, sabay-sabay kayong aangat at lalabas sa siklo ng pagiging average patungo sa pagiging world-class. Panghuli ka daily, gamitin mo ang power of proximity sa pamamagitan ng pagpunta sa mga lugar or events kung saan nandoon ang mga taong gusto mong tularan balang araw. Kung gusto mong maging investor, pumunta ka sa mga investment seminars. Kung gusto mong maging successful na entrepreneur, makihubilo ka sa mga networking events ng mga business owners. Hindi kailangan na maging bida ka agad, minsan sapat na ang makinig at maabsorb ang energy at paraan ng pag-iisip ng mga taong nasa winning side na. Ang pagiging malapit sa apoy ay siguradong magbibigay sa iyo ng init, kaya kung palagi kang nasa paligid ng mga winners, hindi magtatagal ay mahahawa ka na rin sa kanilang habits at mindset. Tandaan mo, ang iyong network ay ang iyong net worth, kaya maging mapili ka sa mga taong pinapapasok mo sa iyong buhay at siguraduhin mong ang bawat connection mo ay naglalapit sa iyo sa iyong pangarap. Aral number 6. Time equity. Pagtrato sa oras. Bilang pera. Ka-daily, kailangang maging malinaw sa atin na ang pinakamahalagang asset mo ay hindi ang laman ng bank account mo,
kundi ang bawat minuto na lumilipas dahil ang pera ay pwedeng kitain ulit pero ang oras ay hiram lang at hinding-hindi nababalik. Ang kaibahan ng isang winner sa isang taong laging kapos ay kung paano nila tinitingnan ang kanilang schedule. Ang mga nasa survival mode ay pumapatay ng oras, habang ang mga panalo ay nag-i-invest ng oras. Kung ang tingin mo sa oras mo ay wala lang halaga, huwag kang magtaka kung bakit wala ring halaga ang nagiging resulta ng buhay mo sa dulo ng bawat buwan. Isipin mo na ang bawat 60 minutes mo ay parang puhunan sa negosyo. Kung saan mo ito itataya, doon ka makakakuha ng tubo o lugi. Ang pagiging wise sa oras ay ang pag-alam na ang pagiging busy ay hindi katumbas ng pagiging produktibo. Madaling maging abala sa maliliit na bagay, pero mahirap gawin ang mga bagay na talagang magpapabago sa buhay mo. Dapat nating matutunan ka-daily ang pagbuwag sa tinatawag na busy work o iyong mga gawaing akala mo ay importante pero wala naman talagang ambag sa iyong malaking layunin. Marami sa atin ang feeling pagod sa gabi dahil buong araw na nag-reply sa chat, nag-ayos ng gamit, o nakipag-usap sa kung sino-sino, pero kung tatanungin mo ang sarili mo kung lumapit ka ba sa pangarap mo, ang sagot ay madalas na hindi. Dito pumapasok ang Pareto Principle o ang 80-20 Rule, kung saan dapat mong mahanap ang 20% ng iyong mga gawain na nagbibigay ng 80% ng iyong kita o progreso. I-focus mo ang iyong lakas sa mga big rocks o iyong mga gawain na may pinakamalaking impact at huwag mong hayaan na maubos ang buong araw mo sa mga sand o maliliit na abala na pwede namang ipagpabukas o hindi na gawin. Ang tunay na winner ay may disiplina na sabihing hindi sa mga distractions para makasagot ng oo sa mga opportunities na mag-aangat sa kanyang antas. Pag-usapan din natin ang sining ng pag-outsource ng mga personal tasks ka-daily dahil darating ang point na mas mahal pa ang oras mo kaysa sa ibabayad mo sa ibang tao para gawin ang isang bagay. Kung ang sahod mo bawat oras ay mas mataas kaysa sa bayad sa paglalaba, paglilinis ng bahay, o pagpila sa bayad center, mas mabuting bayaran mo ang serbisyo ng iba para magamit mo ang oras mo sa pag-aaral ng bagong skill o pagpapalago ng business. Maraming Pinoy ang nanghihinayang magbayad ng 500 pesos para sa tulong sa bahay, pero hindi nila namamalayan na nawalan sila ng 5 oras na sana ay nagamit nila para kumita ng 5,000 pesos. Ang mindset ng isang winner ay laging naghahanap ng paraan para bumili ng oras dahil alam niya na ang oras ang tanging limitasyon sa kanyang pag-unlad. Huwag mong piliting gawin ang lahat. Maging strategic ka sa kung ano lang ang dapat na ginagawa mo at kung ano ang dapat na ipaubaya na sa iba. Isa pang malaking magnanakaw ng oras ka-daily ay ang walang kwentang paggamit ng social media at ang tinatawag nating doom scrolling kung saan nakatitig ka lang sa screen habang nanonood ng buhay ng ibang tao. Hindi masama ang mag-relax, pero kung ang 3 oras mo bawat gabi ay nauubos lang sa panonood ng mga pranks o chismis, sinasayang mo ang iyong kinabukasan sa harap ng isang kumikinang na gadget. Subukan mong mag-social media detox at palitan ito ng pakikinig sa mga educational podcasts o pagbabasa ng libro habang ikaw ay nasa biyahe o nag-aantay sa pila. Ang bawat patay na oras sa buhay mo ay pwedeng maging university on wheels. Kung matututo kang gamitin ang iyong cellphone bilang tool para sa karunungan imbes na tool para sa distraction. Ang pagkakaiba ng mga matatagumpay ay ginagamit nila ang tech para lumago, habang ang mga average ay ginagamit ito para lang malibang at makalimot sa hirap ng buhay. Panghuli ka daily, kailangan mong maging master ng iyong sariling oras sa pamamagitan ng calendar blocking o ang pagtatakda ng eksaktong oras para sa bawat aspeto ng buhay mo. Huwag mong hayaan na ang araw mo ang mag-drive sa iyo. Ikaw ang mag-drive sa araw mo sa pamamagitan ng pagsulat ng iyong schedule at pag-stick dito ng may paninindigan. Maglagay ka ng block para sa trabaho, block para sa pamilya, at block para sa iyong pahinga dahil ang burnout ay kalaban din ng tagumpay. Kapag meron kang structure, mas nababawasan ang decision fatigue mo dahil hindi mo na kailangang mag-isip
kung ano ang gagawin mo sa susunod na oras. Nakaplano na ito at susundin mo na lang. Tandaan mo ka-daily, ang oras ay parang tubig sa kamay na kapag hindi mo iningatan ay tuluyan ng mawawala. Kaya simulan mong i-audit ang bawat minuto mo ngayon. Ang paggalang sa sariling oras ay ang unang hakbang para igalang ka rin ng mundo at ng tagumpay. Aral number 7. The Entrepreneurial Lens, Solution-Oriented Living. Ka-daily, kailangang magbago ang tingin mo sa mundo dahil ang isang tunay na winner ay hindi nakakakita ng problema bilang balakid, kundi nakikita ito bilang isang business opportunity o pagkakataon para kumita. Sa Pilipinas, napakaraming bagay ang nakakainis, mula sa mabagal na delivery, mahirap na proseso sa gobyerno, hanggang sa kawalan ng maayos na serbisyo sa kanto. Pero imbes na sumali ka sa pagrereklamo, itanong mo sa sarili mo, paano ko ito gagawan ng solusyon na babayaran ng mga tao? Ang mga pinakamayayamang tao sa mundo ay hindi yumaman dahil lang sa swerte, kundi dahil nakahanap sila ng pain points o yung mga bagay na nagbibigay ng sakit ng ulo sa marami, at gumawa sila ng gamot para doon. Kapag sinimulan mong tingnan ang paligid mo gamit ang lens ng isang entrepreneur, mapapansin mo na ang bawat hassle ay may katapat na potential income kung ikaw ang unang makakaisip ng paraan para mapadali ang buhay ng kapwa mo. Sa pagsisimula ng anumang venture ka-daily, huwag kang mahuhulog sa trap na kailangan mo agad ng milyon-milyong puhunan o isang dambuhalang opisina dahil ang pinaka-wise na paraan ay ang lean startup method. Simulan mo sa maliit, gamitin mo kung anong meron ka, at higit sa lahat, mag-research ka ng matindi bago mo itaya ang pinaghirapan mong ipon. Maraming mga kababayan natin ang nagtatayo ng negosyo dahil lang uso o dahil nakita nilang malakas ang kapitbahay nila sa pagtitinda ng milk tea. Pero ang ending ay nagsasara rin agad dahil walang differentiation. Ang pagiging winning entrepreneur ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na subukan ang idea mo sa pinakamurang paraan na posible para malaman mo kung may bibili ba talaga bago ka bumuhos ng malaking kapital. Ang layunin mo sa simula ay hindi agad ang kumita ng milyon, kundi ang patunayan na ang solusyon mo ay talagang kailangan ng market mo. Kailangan mo ring matutunan ka-daily na mahalin ang reklamo ng iyong mga customers dahil ang feedback loop na ito ang pinakadirektang paraan para mag-improve ang iyong serbisyo. Ang mga average na negosyante ay nagagalit o nasa-stress kapag may pumuna sa kanila, pero ang isang winner ay nagpapasalamat dahil binigyan siya ng libreng impormasyon kung paano niya tatalunin ang kanyang mga kompetensya. Kung sinabi ng buyer mo na matagal dumating ang order o hindi maganda ang packaging, huwag kang mag-alibay. Ayusin mo agad at gawin itong mas maganda kaysa sa inaasahan nila. Ang mga taong marunong makinig at mabilis mag-adjust sa gusto ng tao ang siyang nananatiling buhay sa negosyo habang ang mga matitigas ang ulo ay unti-unting nalilimutan. Ang bawat pagkakamali sa operasyon mo ay isang lesson na magtuturo sa iyo kung paano maging mas pulido at mas world-class sa susunod na transaction. Isa pang mahalagang katangian ng pagiging entrepreneurial ay ang adaptability o ang kakayahang mag-pivot kapag nagbago ang ihip ng hangin o ang takbo ng ekonomiya. Nakita natin noong panahon ng krisis kung paano ang mga dating offline na negosyo ay biglang nag-online at ang mga dating restaurant ay naging cloud kitchen para lang makasurvive at manalo. Huwag kang makulong sa isang lumang paraan dahil lang ganito na kami noon pa, sapagkat sa bilis ng pagbabago ngayon, ang hindi marunong sumabay ay siguradong mapag-iiwanan. Ang pagiging winning person ay ang laging pag-aaral sa mga bagong trends at tech na pwedeng makatulong sa iyong efficiency. Hindi kailangan na ikaw ang pinakamatalino, kailangan lang na ikaw ang pinakahandang magbago at tumanggap ng mga bagong sistema para mas mapabilis ang iyong pag-unlad. Panghuli ka daily, pag-aralan mo ang sining ng brand storytelling dahil sa mundong ito, hindi lang produkto ang binibili ng tao, kundi ang vision at ang kwento sa likod nito. Paano mo ibebenta ang iyong serbisyo nang hindi ka nagmumukhang desperadong hard sell o yung tipong nakukulitan na ang mga tao sa iyo?
Ang sagot ay ang pagpapakita kung paano babaguhin ng produkto mo ang buhay ng gagamit nito at kung bakit ikaw ang dapat nilang pagkatiwalaan sa gitna ng maraming pagpipilian. Ang isang winner ay marunong bumuo ng tiwala at emotional na koneksyon sa kanyang audience. Kaya kahit mas mahal ang presyo mo, ikaw pa rin ang pipiliin nila dahil sa kalidad ng iyong brand. Tandaan mo, ang entrepreneurship ay hindi lang tungkol sa paggawa ng pera. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng value at pag-iiwan ng magandang impact sa buhay ng iba. Maging solution-oriented ka sa bawat aspeto ng iyong buhay. At makikita mo na ang tagumpay ay kusang lalapit sa iyo dahil ikaw ay naging sagot sa problema ng marami. Aral number 8. Physical Vitality. Ang katawan ang makina mo. Ka-daily, aminin natin na madalas nating isantabi ang ating kalusugan dahil sa sobrang pagmamadali nating yumaman o magtagumpay. Pero kailangang maging malinaw sa iyo na walang silbi ang milyon-milyong piso sa bangko kung ang katawan mo naman ay bumibigay na. Ang iyong katawan ang tanging makina na magdadala sa iyo sa finish line ng iyong mga pangarap. Kaya kung hindi mo ito aalagaan, para kang nagmamaneho ng sasakyang walang langis at kalbo ang gulong, titirik ka sa gitna ng daan. Ang pagiging winner ay hindi lang tungkol sa mental toughness, kundi tungkol din sa physical readiness. Hindi ka makakapag-isip ng matalas at hindi ka makakagawa ng tamang desisyon kung ang utak mo ay pagod at ang katawan mo ay nanghihina. Huwag mong gawing badge of honor ang puyat at pagpapagod ng sobra dahil ang totoong wise na tao ay alam na ang pahinga at nutrisyon ay bahagi ng kanyang investment para sa long-term success. Unahin natin ang usapin ng sleep hygiene ka-daily dahil marami sa atin ang nag-aakalang ang 7 to 8 hours na tulog ay pag-aaksaya lang ng oras gayong ito ang pinaka-importanting maintenance ng iyong system. Sa oras ng tulog nagaganap ang recovery ng iyong brain cells at ang pag-aayos ng iyong mga muscles, kaya kapag pinagkakaitan mo ang sarili mo ng pahinga, sinasabotahe mo ang sarili mong productivity kinabukasan. Isipin mo na lang ang phone mo na low battery. Kahit anong ganda ng apps nito, mamamatay at mamamatay ito kung hindi mo i-charge ng tama. Ang isang winning person ay may disiplina na bitawan ang gadget sa gabi para makakuha ng mahimbing na tulog dahil alam niyang ang focus na makukuha niya paggising ay mas mahalaga kaysa sa anumang late night scrolling. Ang pagtulog ng sapat ay hindi katamaran. Ito ay isang strategic move para masiguradong world-class ang performance mo sa bawat araw na sasabak ka sa laban. Pag-usapan din natin ang nutritional budgeting ka-daily dahil hindi kailangang maging mahal ang pagkain ng masustansya kung marunong kang gumamit ng diskarte sa palengke imbes na palaging fast food ang takbuhan. Marami sa ating mga kababayan ang mahilig sa instant dahil mura at mabilis. Pero ang kapalit naman nito ay matinding sugar crash at lethargy na sumisira sa iyong momentum sa hapon. Ang pagpili sa mga pagkaing nagbibigay ng sustained energy tulad ng gulay, protina at good carbs ay parang paglalagay ng premium gasoline sa iyong makina para hindi ka basta-basta mausukan o mag-overheat. Ang bawat isusubo mo ay dapat may layunin. Ito ba ay magbibigay sa iyo ng lakas para tapusin ang goals mo? O ito ay magpapabagal lang sa iyo at magpapatulog sa gitna ng trabaho. Maging disiplinado ka sa iyong plato dahil ang disiplina sa pagkain ay direktang konektado sa disiplina mo sa paghawak ng pera at oras. Hindi rin kailangan na magkaroon ka ng mamahaling gym membership para maging fit ka-daily dahil ang kailangan mo lang ay kahit 20 minutes na functional movement araw-araw para manatiling gising ang iyong sirkulasyon. Ang pag-e-exercise ay hindi lang para sa ABS o para maging maganda ang katawan sa picture. Ito ay para sa iyong mental clarity at para labanan ang stress na dala ng pagiging isang achiever. Kapag gumagalaw ang katawan mo, naglalabas ito ng endorphins na nagsisilbing natural na pampasaya at pampatalas ng isip na kailangan mo sa pagharap sa mga krisis. Kahit simpleng paglalakad, push-up sa bahay, o stretching ay sapat na basta ito ay ginagawa mo ng consistent at hindi kung kailan mo lang gusto. Ang pagiging winning person ay may commitment sa kanyang physical vitality
dahil alam niya na ang lakas ng kanyang katawan ang pundasyon ng lahat ng kanyang mga ginagawa. Panghuli ka daily, huwag mong kakalimutan ang hydration strategy at ang pag-iwas sa sobrang asukal na madalas ay nagiging sanhi ng brain fog at pagkapagod. Ang utak natin ay binubuo ng malaking porsyento ng tubig, kaya kapag dehydrated ka, mas madali kang mainis, mas mahirap kang mag-focus, at mas madali kang magkamali sa iyong mga calculations. Gawin mong habit ang pag-inom ng tubig bago ka pa man makaramdam ng uhaw para laging optimal ang function ng iyong kaisipan sa buong araw. Tandaan mo, ang tagumpay ay isang marathon at hindi isang sprint. Hindi mo mararating ang dulo kung bibigay ang tuhod mo sa unang kilometro pa lang dahil sa kapabayaan. Maging maingat ka sa iyong physical asset at ituring mo itong pinakasagradong kagamitan na mayroon ka dahil ito ang magsasakatuparan ng lahat ng pangarap na binuo mo sa iyong isipan. Aral number 9. Radical self-education. Huwag titigil sa pag-aaral. Ka-daily, kailangang maging malinaw sa atin na ang diploma ay isang papel lang na nagpapatunay na natapos mo ang isang curriculum, pero ang totoong education ay nagsisimula paglabas mo ng paaralan at ito ay dapat magpatuloy habang buhay. Sa bilis ng pagbabago ng mundo ngayon, ang mga bagay na natutunan mo 5 years ago ay maaring wala ng kwenta or outdated na ngayon, kaya kung hindi ka mag-i-upgrade, siguradong mapag-iiwanan ka. Ang isang tunay na winner ay may tinatawag na student mindset, kung saan kahit gaano na siya kalayo sa buhay, pakiramdam niya ay marami pa rin siyang hindi alam at kailangang tuklasin. Huwag mong iasa ang kinabukasan mo sa kung ano lang ang itinuro sa iyo ng mga teacher mo noon. Maging responsable ka sa sarili mong growth. Dahil sa panahon ng internet, ang kawalan ng alam ay isa ng choice at hindi na isang tadhana. Ang pagiging wise ay ang pag-alam na ang pinakamalaking investment na mayroon ka ay ang iyong utak, at ang bawat bagong skill na matututunan mo ay dagdag na bala para sa mga laban na kakaharapin mo. Subukan mong simulan ang 1 book a month challenge ka daily, kung saan pipili ka ng mga non-fiction books na tungkol sa finance, psychology, o self-improvement na magbibigay sa iyo ng bagong perspektibo. Hindi kailangan na mabilis kang magbasa. Ang mahalaga ay naiintindihan mo ang konsepto at unti-unti mo itong nagagamit sa iyong pang-araw-araw na desisyon. Isipin mo na lang na sa halagang 300 hanggang 500 piso para sa isang libro, nakukuha mo ang karunungan na pinaghirapan ng isang tao sa loob ng 10 o 20 taon ng kanyang buhay. Para ka na ring nagkaroon ng world-class na mentor sa iyong tabi na nagtuturo sa iyo kung paano iwasan ang mga pagkakamaling nagawa na nila noon. Ang mga winners ay laging may bit-bit na information na hindi alam ng marami, at ang kalamangan na iyon ang nagbibigay sa kanila ng edge para makuha ang mga oportunidad na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Huwag mo ring maliitin ang kapangyarihan ng upskilling via YouTube o Coursera ka daily, dahil ang platform na ginagamit mo sa panonood ng memes ay siya ring platform na pwedeng magbigay sa iyo ng global certification. Maraming mga high-paying skills ngayon tulad ng data analytics, digital marketing, or graphic design na pwede mong matutunan ng libre o sa napakamurang halaga kung ilalaan mo lang ang oras mo sa pag-aaral imbes na sa paglalaro. Ang pagiging winning person ay marunong mag-invest sa sarili bago mag-invest sa iba pang bagay, dahil alam niya na ang kaalaman ay hindi nananakaw at hindi nawawala kahit magkaroon pa ng krisis sa ekonomiya. Huwag kang matakot na magmukhang nagsisimula ulit o magmukhang walang alam sa simula, dahil ang bawat expert ay naging beginner din na hindi sumuko sa pag-aaral. Sa bawat oras na ginugugol mo sa pag-u-upgrade ng iyong system, mas tumataas ang iyong market value at mas lumalawak ang mga pinto na pwedeng magbukas para sa iyo. Kailangan din nating intindihin ang konsepto ng applied knowledge ka-daily, dahil ang impormasyon na hindi ginagamit ay nagiging basura lang sa iyong isipan at hindi nagbubunga ng resulta. Ang tunay na matalino ay hindi yung maraming alam na trivia, kundi yung taong marunong mag-apply ng natutunan niya sa loob ng 24 hours
para makita kung epektibo ba ito o hindi. Huwag kang maging information hoarder na panay ang attend ng seminar at panay ang nood ng tutorials pero wala namang nababago sa galaw mo sa labas. Ang pagiging winner ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob, nasubukan ang bagong strategy, na natutunan mo kahit may takot ka pa na baka hindi ito gumana sa unang pagkakataon. Ang pagkakamali sa pag-apply ng kaalaman ay bahagi pa rin ng iyong education dahil doon mo malalaman ang mga adjustments na kailangan mong gawin para maging perfect ang iyong sistema. Panghuli ka daily, hasain mo ang iyong critical thinking para hindi ka lang basta sumusunod sa agos o naniniwala sa lahat ng naririnig mo, lalo na sa panahon ng fake news. Ang pag-aaral ay hindi lang tungkol sa pag-absorb ng data, kundi tungkol din sa pag-analyze kung ang impormasyon bang ito ay makakatulong sa iyong long-term vision o panggulo lang. Maging mapanuri ka sa mga payong natatanggap mo at laging itanong kung ang taong nagbibigay ng payo ay mayroon na ba ng resultang gusto mong makuha. Ang isang winning mind ay laging naghahanap ng katotohanan at hindi natatakot na baguhin ang kanyang paniniwala kung may napatunayan na mas magandang paraan para magtagumpay. Tandaan mo, ang tagumpay ay para sa mga taong hindi tumitigil sa pag-unlad at laging handang maging mas magaling na bersyon ng kanilang sarili kaysa kahapon. Maging tapat ka sa iyong growth process at siguraduhin mong sa bawat araw na lumilipas, meron kang natutunang bago na maglalapit sa iyo sa iyong pangarap. Aral number 10. The Purpose-Driven Exit. Mula survival, patungong significance. Ka-daily, nandito na tayo sa huling yugto ng ating paglalakbay at ito ang pinakamahalaga sa lahat dahil dito natin sasagutin ang tanong kung para saan ba talaga ang lahat ng pagod mo. Kailangang matutunan mo ang sining ng pag-alis sa survival mindset para pumasok sa buhay na may tunay na kabuluhan. Maraming tao ang yumayaman nga, nakukuha ang lahat ng material na bagay, pero pagdating sa dulo ay ramdam pa rin nila ang matinding kawalan dahil ang hinabol lang nila ay pera at hindi ang kanilang tunay na misyon. Ang pagiging winner ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng malaking bank account, kundi tungkol ito sa pagbuo ng isang buhay na ipagpapasalamat mo kapag matanda ka na at tumitingin ka pabalik sa iyong mga pinagdaanan. Huwag mong hayaan na ang buong buhay mo ay maubos lang sa pagbabayad ng bills at pag-aabang ng susunod na sahod. Dapat ay meron kang deeper why o yung mas malalim na rason kung bakit ka bumabangon sa umaga na mas malaki pa kaysa sa sarili mong pangangailangan. Sa paghahanap mo ng iyong why ka-daily, isipin mo kung anong klaseng impact ang gusto mong iwanan sa iyong pamilya at sa iyong komunidad dahil ang tunay na legacy ay hindi nasusukat sa kung ano ang kinuha mo sa mundo, kundi sa kung ano ang ibinigay mo. Ang isang winning person ay marunong gumawa ng contribution strategy kung saan habang umaangat siya, hinihila rin niya ang iba pa itaas sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang kaalaman o pagbibigay ng oportunidad sa mga nangangailangan. Hindi mo kailangang maging bilyonaryo para makatulong. Ang simpleng pagtuturo sa isang kaibigan kung paano mag-budget o ang pagiging inspiration sa mga kasama mo sa trabaho ay simulanan ng paglipat mula sa pagiging makasarili patungo sa pagiging makabuluhan. Kapag ang focus mo ay makatulong, mas gaganahan ang tadhana na ibibigay sa iyo ang lahat ng resources na kailangan mo dahil alam ng mundo na gagamitin mo ito para sa ikabubuti ng mas nakakarami. Kailangan mo ring simulan ang pagbuo ng iyong personal brand bilang isang boses ng pag-asa at disiplina sa iyong sariling field. Dahil sa panahon ngayon, ang iyong reputation ang iyong pinakamatibay na asset. Paano ka naaalala ng mga tao kapag wala ka na sa loob ng kwarto? Ikaw ba yung taong laging maasahan? O ikaw yung taong laging naghahanap ng shortcut at madaling sumuko? Ang pagiging panalo ay ang pagiging tapat sa iyong mga values kahit walang nakatingin, dahil ang integridad mo ang magsisilbing pundasyon ng iyong pangalan na tatagal ng ilang henerasyon. Sa bawat post mo sa social media, sa bawat pakikipag-usap mo sa ibang tao,
siguraduhin mong nagiiwan ka ng binhi ng positibong pananaw na pwedeng magbunga sa buhay ng iba. Ang mga tunay na sikat sa mata ng kasaysayan ay hindi yung mga may pinakamaraming followers, kundi yung mga taong may pinakamalalim na impluensya sa pagbabago ng mindset ng kanilang kapwa. Huwag mong kalilimutan ang generational wealth mindset ka-daily, kung saan ang goal mo ay hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mga anak at apo mo na hindi pa man lang naisilang. Gusto nating putulin ang sumpa ng kahirapan at kawalan ng diskarte sa ating pamilya, kaya ang bawat investment na ginagawa mo ngayon at bawat disiplina na itinatanim mo ay regalo mo para sa kinabukasan nila. Ang pagiging winner ay ang pagiging arkitekto ng isang sistema na magpapatuloy kahit wala ka na rito sa mundo, tulad ng mga negosyo o assets na magbibigay ng financial security sa susunod na salinlahi. Huwag kang makontento na ikaw lang ang maayos ang buhay. Itakda mo ang standard para sa pamilya mo na ang pagiging average ay hindi option at ang pag-unlad ay isang tungkulin na dapat gampanan ng bawat isa. Ang pag-alis sa survival mode ay ang pagpili na maging pundasyon ng isang matatag na pamilya na hindi na muling hihingi ng limos sa tadhana. Panghuli ka daily, matuto kang mamuhay ng may intention or living with intention sa lahat ng aspeto ng iyong buhay dahil ang bawat segundo ay isang pagkakataon para maging mas mabuting tao. Huwag kang pumayag na lumipas ang isang araw na wala kang nagawang hakbang patungo sa iyong significance, kahit gaano pa ito kaliit o kadali sa tingin ng iba. Ang tagumpay ay isang serye ng mga intentional choices na ginagawa mo mula paggising hanggang sa pagtulog, at ang bawat desisyon mo ay dapat naka-align sa iyong grand vision. Ngayong alam mo na ang 10 aral na ito, wala ka ng dahilan para manatiling biktima ng iyong sitwasyon. Nasa kamay mo na ang lahat ng tools para manalo at maging inspirasyon sa ating mga kababayan. Tumayo ka, magtrabaho ng may puso, at tandaan mo na dito sa The Filipino Daily, naniniwala kami na kaya mong baguhin ang kwento ng buhay mo, mula survival mode patungong winning today. Ka-daily, ang paglalakbay natin mula sa survival mode patungong winning mindset ay hindi lang tungkol sa pagpuno ng bulsa, kundi sa pagbabago ng iyong buong pagkatao. Tandaan mo na ang bawat aral na tinalakay natin, mula sa pagpili ng excellence, pag-aalaga sa iyong katawan, hanggang sa pagbuo ng mga koneksyong may kwenta, ay mga piraso ng puzzle na bubuo sa iyong tagumpay. Hindi ito mangyayari sa loob ng isang gabi, pero sa bawat maliliit na desisyon mo na piliin ang disiplina kaysa sa katamaran, unti-unti mong itinatayo ang buhay na dati ay pinapangarap mo lang. Huwag kang matakot na magsimula sa maliit, at huwag kang panghinaan ng loob kung madapa ka man sa daan. Ang mahalaga ay mayroon kang direksyon at hindi ka na muling babalik sa pagiging average. Ikaw ang driver ng iyong kapalaran, ka-daily. Gamitin mo ang mga tools na ito, manindigan ka sa iyong vision at ipakita mo sa mundo na ang isang Pilipinong may matinding diskarte at malinis na layunin ay hinding-hindi mapipigilan. Simulan mo na ang pagkilos ngayon dahil ang panalo ay para sa mga matatapang na sumusubok. Kung nagustuhan ninyo ang videong ito, huwag kalimutang i-like at i-share. I-comment sa baba ang gustong aral na natutunan ninyo para makatulong din sa iba. At para sa mas marami pang ganitong content, mag-subscribe na sa ating YouTube channel ang The Filipino Daily. Maraming salamat.